Na bago mag-lunch, media equivalent nga. Bakit kailangan or mahalaga yung media equivalent? Ang assumption during titration, yung media equivalent ni titrant at saka ni analyte parehas pag umabot ng endpoint. Kaya nga natin sila tinitreat na chemically equivalent. 1:1. Kung ilan yung titrant, yun din yung analyte natin. So ano nga ulit pag sinabing standardization? Inaalam mo yung concentration ng solution. So ano ulit yung solution na alam mo na ang concentration? Standard solution. Ang other name pa nga, VS. Bakit VS? Volumetric solution na nga. So ano usually ang concentration expression? Normality, molarity, molality. Ano yung hindi mo ginagamit sa QC? Ano yung hindi ginagamit? Molality. Bakit nga? Ano ang definition ng normality? Kasi yung crucial yung nature ng solution. Ano nga pag normality? GEW per liter daw, or pwede pa nga rin equivalents per liter, or pwede pa rin milli-equivalent per milliliter. Siyempre, mas ginagamit mo pa rin yun. Although, ito nga pwede. So, pag inisip mo nga, may equivalent. So, ginagamit mo nga molecular weight over factor. Ito naman, molecular weight over factor over 1,000. Okay? So, ano yung nire-represent ng liter? Yung buong solution kasi. Yung buong solution kasi. Yung buong solution. Kapag molarity naman or molar ang solution mo nga, mole per liter. Doon ba tayo nasanay o masanay tayo sa millimole per ml? Dito pa rin. So walang gumamit na teacher na ganito? Wala. O di, kalimutan na natin. Ito na lang. Pero later on sa titration, sa normality, mas mahalaga pa rin to. Kung nasanay kayo dito, mas common ito. Kasi again, milli-milli yung mas common. Okay? So ano ulit yung number of moles? Paano kinukuha? Weight over molecular weight ka lang. Walang factor. Di ba? O, sige, mamaya na lang. Tapos, ano pa nga? Kapag molarity, ang nire-represent din kasi ay solution. Buong solution. Maliit na bagay na ini-ignore natin, kaso yun yung nagkukos ng error sa molarity. Kasi ano yung sa molarity nga? Kilogram, pero hindi buong solution, solvent lamang. At ano ba kasi mag-solution? May solute, may solvent. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng mass ng buong solution, ima-minus mo nga muna ang mass ng solute. Kasi di ba, pag solution, solute, solvent. Kailangan mo solvent lang eh. So, tatanggalin mo yung timbang ng solute. So, more on those later. So, okay na tayo sa normality. Again, ano ang mas gagamitin na unit? Mec per ml. Or definition na gagamitin, ha? Mec per ml. Pag molarity, ano yung nakasanayan nyo? Then doon tayo, mole per liter. Although pwede nga rin yan, millimole per milliliter. Okay? And then, pag sinabing standardization, ano ulit? Inaalam mo lang yung concentration ng solution. Pero paano? Gagamit ka nga ng, ano ulit? Primary or secondary standard. Ano ulit difference ng dalawa? Yung primary standard mo, solid, na dapat pure na pure na pure. Pag hindi pure, hindi pwede. Okay? Solid eh. And the purest state of matter nga ay solid. Kapag naman secondary standard ang gamit mo, ano yun? Solution din siya. Na alam mo na ang concentration or normality molarity. Kaya tuloy, pwede mo siyang gamitin pang-determine ng normality molarity ng isa pang solution. So dapat klaro na ang standardization or calculation ng normality at molarity, pwedeng may standardization, pwedeng wala. At pag wala, wala ang titration na nangyari kasi. More on that later. So ano nga ang primary standard? Lagi tinatanong pa nga rin yan, basta solid siya na pure. Yun lang tatandaan mo eh. At kahit huwag na yung carefully weighed, kasi nga, ano ba ang ginagawa sa solid? Eh, di tinitimbang mo nga, di ba?
And then pag secondary standard, ano ulit? Solution na alam mo na ang N or M, pwede rin M, pero bihira gamitin yung small m kasi nga medyo magko-convert ka pa ng liquid to mass. So hindi practical, no? Kaya hindi mo na ginagamit ang molality. At yun nga, yung mga yon, N, M, or small m, pwede mong gamitin yung mga yan pang-determine ng N, M ng iba. Kaya nga sila secondary standard. Kumbaga, ang concept lang naman ng isang secondary standard, since solution siya, na alam mo na yung concentration o bilang ng solute, alam mo yung bilang Basta alam mo yung bilang, pwede mo bang determine ang bilang ng solute ng iba. Yun nga ang konseptong secondary standard. Ano yung titer? Milligram per ml, gram per ml. Ano yung constant? ml nga. 1 ml lagi. Okay? Pag sinabing titer, timbangan ng substance mo, napapantay lagi sa isang ml ng solution mo na titrant. Isa pa, timbang ng substance na chemically equivalent daw sa isang ml ng titrant mo. And again, pag titrant kasi, alam mo na ang normality at molarity. So try natin gamitin ang sunod-sunod na MEC, N, M, at konseptong primary standard, secondary standard, at standardization nga. So you can encounter problems nga on normality, molarity. By the way, yan ang common na tinatanong ngayon, bihira yung percent purity. Mas madalas yung mga normality, molarity. So doon na tayo sa mas simple. Ano nga ang definition ng molarity? Mole per liter. Mole per liter. Yun lang yun So ano kailangan mo ulit para makuha yung mole? Kailangan mo ang timbang ng substance. Kailangan mo molecular weight ng substance din. Kasi nga, in doing such, cancel, matitira nga mole. Eh di okay na, may mole per liter ka na nga. Okay? Ito ang calculation ng M and N na walang standardization. Walang titration. Kumbaga, nagtimpla ka lang ng solution mo, tapos yun na. Kinalculate mo lang yung molarity normality. So, paano nga ginagawang normality? Simple lang. It's simply your molarity times factor. At from there, wag sana kalimutan na yun lang naman ang difference ng dalawa. Si normality nga kasi by definition, ano ulit? Kanina lang, ano definition normality? Equivalence nga equivalent. So it will take into account yung chemical equivalent. Ito, walang equivalent nga kasi mole per liter lang siya. So kunyari daw meron kang 4.903 grams ng sulfuric acid. Dinisolve mo raw sa sufficient quantity of water to make 500 ml ng buong solution. Tapos, ang nakuha mong ang molecular weight na binigay, 98.06 grams per mole. Hanapin mo daw M at N, so okay na. Meron ka lang pang substitute dyan sa mga formula Tama ba? Meron ka doon, weight. Meron kang molecular weight? Meron. Volume na, ano ulit na represent ito? Pag M at N, buong solution. So, buong solution to. At ang factor para sa mga acids mo nga ay laging yung number of hydrogens. Ganun lang kasimple. So, pwede ka naman solve diretso ng M. So, ano nga yan? 4.903 grams. I-divide mo nga ng 98.06 grams per mole. Saan ko yung ginuha? Molecular mass, molecular weight. Cancel, yun lang. Dahil ang volume ko ay naka-ml, you really have to convert it to liters. Kaya nga ako, mahalaga, kita mo unit kasi sa review center, diretso substitute yan, mga walang unit. Tapos mabilis. So, pag naiba yung sagot mo, medyo magpapanik ka kasi iba yung sagot mo kumpara sa iba. Kaya, be careful with your units. Dahil liter ang kailangan, paano nga i-convert ulit to sa liter, divide mo ng 1,000 or move the decimal point 3 places to the left. Dapat sanay na tayo. Nung first year, medyo nangangapa tayo sa conversion noon. Ngayon, sana okay na. So, ayos na. Every time makikita mo ang target mong unit, tama ang sagot mo nga. Huwag ka lang mamamalay ng pindot sa CalQ. So, anong sagot dito? Pakitry naman. Naiwan ko kasi yung cellphone sa loob ng faculty.
4.903 divide mo 98.06 divide mo ng 0.5, so 0.1. Ha? 0.1, thank you. 0.1 mole per liter. Pinakita ko lang ulit. Or, that also means 0.1 molar solution. And once again, yan ay parehas din sa 0.1 millimole per ml na hindi nga tayo nasanay. Pero okay lang kahit kung nang gamitin yun. Okay na tayo dito, okay na tayo dito. Molar solution ang tawag. So, is na. Pwede mo na nga isolve din ang normality. Tama? Kasi yun lang kailangan mo eh. Paano mo i-convert sa normality ngayon yan? And yung 0.1 mo, i-multiply mo sa factor 2, ayos na. Lalabas na nga 0.2 normal solution naman. Normal solution. Okay? So, ganun lang kasi kadali kapag wala kang standardization na ginawa. Diretso ka lang magpo-compute. Sir, paano ko malalaman na may standardization? May titration na nangyari. Ito wala eh. Tinimpla lang niya sa ganito, sa tubig, until mag 500 ml down, ayun, ayos na. So, ito naman, syempre, ang mas mahalaga sa analysis 1, molarity and normality calculations with standardization. Ano ulit yung universal formula ng analysis 1? Kailangan mo timbang ng substance. Kung ano man substance yan, sigurado kang chemically equivalent nga yan sa volume, sa molarity, sa molecular weight. Laging ganon. Universal formula. Lahat ng calculations ni QC1, dito lang kinuha, hindi lang halata. Mukha lang marami yung formula, pero dito at dito lang iikot yan. Ibig sabihin lang, ang substance mo pag nag-react sa titrant, sigurado ka, equivalent sila sa volume molar per liter of solution at gram per mole molecular weight ng same substance. Equivalent sila. Ngayon, ano ang tatandaan pa nga? Pag binigyan ka molarity, wala kang problema kasi molecular weight lang ang gagamitin mo. Kapag binigyan ka ng normality, matik, nakita mo pa lang, normality, sure ka dyan, magko-compute ka pa ng MEC lagi. Lagi. Kasi nga, paulit-ulit, normality takes into account nga yung factor or equivalent hydrogen. So dito ganun din. Ite-take into account mo pa rin yung factor or equivalent hydrogen. So, dun sa matatalas ang mata, ano ulit ang hinahanap natin? M and N nga eh. Pwede mo nga i-derive na dito. So, palalabasin mo lang yung M po sa isang side. So, divide both sides ka nga ng BMW. Cancel, 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 cancel. So, eto, BMW din. Ayos na. Masosolve mo na nga ang molarity using what formula? Sinulat ko pa rin. M is equivalent to weight over BMW. Ayos na. Yan na nga ang molarity mo. Okay? And then, sa normality mo naman, syempre, divide both sides ka lang ng VMEC. Divide both sides ka lang ng VMEC. Para makancel-cancel at makancel-cancel. So, nilagay ko pa nga rin ang magiging formula para sa normality nga na pinapamemorize sa review center ay weight over B times MEC lagi. Okay? So yan na yun. Yan ang mga gagamitin natin sa mga susunod na examples na gagamit nga ng primary standard. Ano ulit pag primary standard? Solid siya na pure, na makakapag-react kasi sa solution mo na tinimpla para malaman mo nga ang concentration ng solution mo na tinimpla in an accurate manner. Kasi mas accurate nga lagi ang may standardization or may titration. Okay? So dun sa medyo napapaisip sa central formula, bakit nga ganon? Paano na-make yung assumption na ang timbang ng kahit anong substance ay papantay doon, kahit anong timbang ng kahit anong substance ay papantay doon? Tingnan mo na lang yung unit. Weight in grams ang lalabas daw dapat.
Ano sabi? Volume MW. Ano usual unit ng volume nga pag molarity ka? Ayan na, yung tinatanong ko kanina. Sabi nyo, nasanay kayo dito, let's take to it, mole per liter. Ano ba na mangyayari sa volume mo? Liter. Ano unit ng molecular mass? Lagi naman, kaya nga, cancel, ayun nga. Chemically equivalent nga sila. Di ba? Lalabas yung timbang eh. And once again, kapag normality naman ang given, laging met ang multiplier. Lagi. As in, kahit anong problem ang nakaharap mo sa QC1, basta nakakita ka ng normality, magsosolve ako ng MEC. Sigurado yan, magsosolve ako ng MEC. So again, ayun ang formula mo. So ano ulit ang unit ng normality na gagamitin sa QC? MEC per ml nga. MEC per ml. So bale, ang volume mo magiging ml, ang MEC mo magiging ano nga unit noon kanina bago tayo mag-lunch break, laging grams per MEC nga. Ayos na. ml, MEC. Tama. Timbang ng substance mo ay chemically equivalent sa volume normality ng titran. At ano to? MEC ng sample mo nga. Okay, i-explain na natin ba't gano'n ang nature na itong dalawang central formula. Pero ang akin, sabi ko nga dati pa, huwag isiping magkaiba yan. It's the same. Same concept, same central principle. Wala ka lang factor doon, may factor ka lang sa kabila. O, sige, doon muna tayo sa standardization with a primary standard. So, sa nalolos, complete label pa. Normality, molarity ka with a primary standard. So, standardization na nga ito. Kunyari, ang tinimpla mong solution ay HCl nga. Gusto mong malaman ang kanyang molarity and normality na nga. Tapos, nagtimpla ka nga ng solution na yan at pinag-react mo nga siya sa kanyang primary standard. Again, pag primary standard, solid sample na pwede mong gamitin pang-determine ng concentration ng iyong solution. So let's say, teka muna, ano primary standard ng HCl ulit? So ano siya? Acid o base? Acid. So anong kailangan mong primary standard? Base. Ano nga ang primary standard? Solid. Ibig sabihin, hindi pwede NaOH. Kasi usually, solution nga yan. Makita ka man ng solid, madali na lulusaw, hindi nga siya pure, hindi siya stable. So, anong purest solid base na nakukuha nga sa laboratory in its pure form? Sodium carbonate na anhydrous. Kailangan lumabas yung anhydrous. Kasi pag hindi yan anhydrous, hindi nga yan pure. Hindi siya magiging pure. Okay? Eh di ba nga pag primary standard dapat pure? Yun lang. Tsaka isa pa, kaya ako nga pinapatandaan lahat yan nung first year kayo, lahat yan official, syempre. Si USP ang nag-recommend. So primary standard ng aqueous acid, sodium carbonate na anhydrous lagi. Kaya pag tinanong si sulfuric acid daw, sino primary standard, siya pa rin. Siya pa rin. Kasi acid na aqueous, di ba? So ayun na. Example nga, nag-dissolve ka ng anhydrous sodium carbonate sa solution mo. Let's say, ang dinissolve mo 1.5 grams. Okay? Ang nag-react na hydrochloric acid na hindi mo pa nga alam ang concentration, let's say ay around 15 ml, para madali. 15 ml lang. So, ano nga ulit ang paraan paano dissolve ang molarity? Kanina lang, dinerive pa natin. Weight over BMW nga. O ito na, para sa ngayon lang ito naging klaro o ngayon lang nakikita. Saan mo kukunin ang timbang? Siyempre, kay primary standard. Siya lang naman ang may timbang wala nang iba.
Saan mo kukunin ang volume? Kay pinang-titrate mo nga na gusto mong malaman ang concentration. Again, madali kasi wala naman ding ibang may volume. Dito ngayon nagkakatalo. Dito ngayon maraming namamali. Kanino mo nga kukunin yung molecular weight? At mamaya, halos ganyan nga na ng itsura. Tama? Weight pa rin sa normality. Molarity ito eh. Weight pa rin ng primary standard. Volume pa rin nung pinang-titrate mo. So, ang konsepto nga ay parehas, kaya huwag iisipin iba. Dito nga lang, no? Nagkakalituhan. Kanino mo kukunin ng MW or MEC? Kay primary standard lagi. Ang ilalagay mo dyan lagi, kahit pa yan percent purity, kung sino yung tinatitrate. Lagi. No exception. So dahil siya tinatitrate, siya ang kukunan mo ng molecular weight. Dahil siya tinatitrate, siya kukunan mo ng MEC lagi. Ayun, marami nga ito kinukunan. Hindi, yung tinatitrate lagi. Kung sino yung solid lagi. Kaya ko nga inuulit-ulit eh. Ano unit nga nito? Gram per mole. Para maalala mo rin na yung solid ang kukunan mo. Yung solid. Tapos ano unit ulit nito? Gram per mec. Ayan na naman. Para maalala mo rin na yung solid ang kukunan mo ng mec or MW. So pwede ka na nga ba mag-solve ng molarity? Pwede. Kasi madederive mo naman yan. At given naman yan if ever. So ano molecular weight ng sodium carbonate? Dalawa yung sodium sa malaki ito. 106.01 grams per mole. Molecular weight. So okay na. Makakasolve ka na nga ng molarity. So ano nga ang timbang ng primary standard? Molarity muna tayo. Timbang ni primary standard, meron ka doon 1.5 grams. Tapos, again, molarity, saan ka nasanay? Kamo, mole per liter. Kaya no choice, kung ka nasanay eh. Yung ml mo, gawin mo nga 123.015 liter. Kung doon ka nga talaga nasanay, para hindi ka nalilito. So ano nga ang molecular mass ng sodium carbonate mo? Meron ka doon 106.01 grams per mole. Ayos na. Ayos na. Cancel nga. Ano matitirang unit sa ilalim? Liter over mole. Eh di ba nga, when handling fractions, nagiging ano nga yan? Reciprocal. Kaya tama ang makukuha mong sagot, tama rin ang formula mo kasi lumabas ang target unit mo nga na mole per liter. Nasa denominator eh, di ba? Magiging reciprocal mole per liter. So, ayos na. Ano sagot? Tipid sa oras yan eh, na nagtatransess ka, pag-calculation. I-solve mo ngayon, real time. Sulat mo yung sagot para i-re-practice mo na lang siya. Diba? So, ano sagot? 0 point. Alam ko, bawal na nga kasi cycle, di ba? Multiply muna to bago ka mag-divide. Ilan? Ilan? 0 point? 0.33? Okay yan, apat na. Ano, parehas? Sa iba? Okay, thank you. Deeply appreciated. Ayos na. Molarity yun. Molarity yun. O, tumabi talaga ako dito kasi ito na yung susunod. Normality. Ano nga sabi ko kanina, tingnan natin kung tumatak. Sana nga, basta nakakita ka normality, ano una isosolve? MEC agad. Paano ulit kinukuha ang MEC? Ulit-ulit kanina. Molecular weight over factor na times 1,000, di ba? So ano nga ang challenge? Well, molecular weight nandun. Ano yung factor ng sodium carbonate?
Sabi ko madalas yung factor nasa gitna. If you want to be scientific about it, bakit nga siya factor 2? Pag dinisol mo yan sa tubig, magiging carbonate, negative 2. So ilang beses tatanggap ng hydrogen? Dalawang negative, dalawang positive, factor 2. Equivalent nga siya sa dalawang hydrogen. Pero kahit wag na yung theory, tumingin ka na nga lang sa gitna. Para madali, para di ka nalilito. So okay na. Meron ka doon 106.01. So substitute ka lang. 106.01 grams over 2 times 1,000. So ano lalabas? Dito na lang, di ka siya. 0.053005. Saan ko nga kinuha yung gram per meg? Kasi gram yun, nire-represent ng 2 equivalent. Naka-divide sa 1,000 eh. So, milli-hydrogen or milli-equivalent nga. Kaya nga gram per milli-equivalent of hydrogen. Kaya nga gram per meg lagi ang unit na hindi nga dinidiscuss na sa traditional review. So, ano ulit ang ml mo kanina? Binalik ko talaga kasi nga, ano ba ang mas useful na meaning ng normality paulit-ulit? Meg per ml nga. Kaya yung ml mo naman, i-retain mo. Nasa iyo naman yan kung magko-convert ka or magre-retain ka. It's always up to you. I mean, yung molarity kanina, baka gusto mong gawing ml yan, siguraduhin mo lang, i-milligrams mo yon. Siguraduhin mo lang, i-milligram, millimole mo yon. Pero mahirap, magkakalituhan pa nga. Kaya nga dito na lang sa nakasanayan natin lahat. So sa normality naman, ito na yon, yung MEC, yung volume mo nga, naka-ml. At ang timbang ni sodium carbonate, nandito pa nga, 1.5 grams. At sa isang tingin, ano nangyari? Cancel. Ayun na nga. Ano natira na naman sa baba? ml over MEC. Nasa baba nga siya eh. So again, magiging reciprocal yan. Lalabas nga ang target unit mo na normality na lagi nga MEC per ml. So ano ang lumabas? 1.88. Ano katabi mo lang? Okay na. Sige. Thank you. 1.8866 normal solution. Tama? So, ganun lagi mag-compute ng molarity normality. Again, key takeaways. Pareha sila ng konsepto. Kailangan mo timbang ng standard, primary standard. Kailangan mo ang volume ng solution na pinang-titrate mo at siya ang gusto mong malaman ang concentration. Tapos, saan mo nga kukunin ang MW sa molarity mo? Dito lagi sa standard, sa primary standard, yung tinatitrate na. Saan mo kukunin ang MEC sa normality mo? Again, sa primary standard, yung tinatitrate na tinimbang mo. So, wala bang napapansin? Kanina, pag walang standardization, paano mo kinukuha yung normality? Mole times, molarity times, factor. Ano yung molarity na palabas mo? 9433. Tama? Ano ang factor ni sulfuric acid? 2. I-try mo yung 8 times 2. Kasi sabi mo, mole times factor eh, o molarity times factor. Times 2, ilan? Diba? Oh. So, pwede shortcut. Diba? Nasa iyo na yun kung gagamitin mo. Kesa mag-verify ka. So, minsan, hindi minsan eh. Madalas sa board, sa hanapin kasi isa lang. It's either M or N. Okay? So, mas okay pa rin yung dadaka sa proseso. Diba? Kasi baka malimutan mo eh. Diba? Again, by theory, times 2 lang eh. Times 2 or times factor. And ito, i-times mo sa 2, dahil lalabas din to. Kaya sa mag-verify. Ayun. Ano yung mas madali? Times 2. Hindi. Ibig ko sabihin.
Yung may primary standard o yung may secondary standard? Secondary. Bakit? So limot na. Talaga. Binaw na talaga sa limot. Ang QC1. Same scenario tayo. This time, you're trying to determine MNM pero with a secondary standard. Ito na. Huwag na natin baguhin yun para mas madali. Ano ulit ang sabi pag secondary standard daw? Solution nga siya na, kailangan specific eh. Solution na alam mo na ang concentration. Okay? So ano ang pwede mong gamitin kaya na solution na alam mo na concentration na pang-alam ng concentration niya? Eh di solutions nga ng bases naman. So kunyari may HCl ka pa rin, gusto mong malaman pa rin, M at N, tapos ayun, ang NaOH daw na ginamit para mag-react sa kanya ay 14 ml na ang normality ay 1.234. Sige, para madali. So ganyan ang nature ng secondary standard. Meron siyang sariling normality kasi nga alam mo na yung concentration niya eh. At meron siyang sariling volume. So, ayun. Volume at normality ito ng secondary standard mo. Ito, volume lang ang meron and it's quite obvious na ang kailangan mo ay normality or molarity niya. Di ba? So, ano nga ang solution sa mga ganyang problem? And it will hold true for both N at M. Madali lang yan. Ano nga? Some might say B1N1, B2N2. Tama naman. Pwede rin B1C1, B2C2. Kasi C stands for ano nga ulit? Concentration. Eh di ba nga concentration yun? Ano tawag sa ganyan sa particle? Alligation medial. Alligation medial. Alligation medial. So, ano nga ang gagawin mo? Kunyari, given ka nun. Ito yung missing. Ito ngayon, given din. Pag inisip mo nga, mas madali siya. Kasi, ang gagawin mo lang, divide. So again, missing ito eh. Diba? Kailangan siya maiwan. Paano mo siya iiwanan sa isang side? Gamitin mo yung unang volume na nakita mo. I-divide mo rin to doon, syempre, ayos na. May normality ka na doon. Kaya ka mas madali. Okay? Ngayon, ang akin lang, huwag mo nang i-overthink na saan ba ako maglalagay ng B1? Sino ba dapat gawin kong B1? Si 15 ml ba o si 14 ml? Kahit saan mo siya dyan ilagay, okay lang. Okay? Ito yung mean. Ito, try natin yung first possibility, especially sa mga hilosaman. Diba? B1N1. Ano yung B1? 15 ml. Hindi mo nga alam ang normality niya. Ano yung B2? Ayun, 14 ml. Alam mo na, normality niya, 1, 2, 3, 4. So ano susunod na gagawin? I-divide mo both sides of 15 ml. Tapos na. Maka-cancel yun. Cancel, lalabas na ang kailangan mong unit. So ano sagot? 1.15. Thank you. Ayos na ba? Yes. 1.1517? Yes. Okay, ayos na. Bakit siya mas madali? Wala kang iisiping molecular weight factor. Substitute ka lang eh. Kaya mas madali yung secondary standard. So tingnan natin yung pangalawang possibility. Ito yung sinasabi ko kasi usually estudyante, ino-overthink pa ka. Sa ilalagay si 15 ml, sa ilalagay si 14 ml. Kahit saan. Kahit saan. Siguraduhin mo lang yung may off sa gitna, magkatabi sila. Isa pa. Kahit anong problem pa yan, basta nakakita ka ng off, may volume, normality, magkatabi yan. Matik. So, ano ginawa natin sa first possibility? Yung V1 mo, yung ginawa mong titran. Sa second possibility, para lang sa mga gustong makita na hindi na nga dapat ino-overthink at hindi dapat cause ng confusion, hindi gawin mo, ito unahin mo.
14 ml na nakamultiply sa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 na. 1, 2, 3, 4. Di ba? Ay papantay saan ulit? Sa 15 ml ng HCl na hindi mo pa alam normality. O dahil ano gagawin mo? Pag tinignan mo nga maigi, sana, di-divide mo na naman yan ng 15 ml cancel. Di-divide mo rin to 15 ml. Di ba? Ito ngayon ay parehas nung nasa baba. Kaya it doesn't matter sino una mo ilalagay o sino ang a-assignan mo ng B1 or B2. Yung iba kasi doon nagtatagal. Saan ko ba ilalagay si 15 ml? Sa B1 o sa B2? It doesn't matter. Basta magkatabi yung B at M na given. Trigger word mo nga yung off. Sabi ko nga, basta nakita mo yung off, mating magkatabi yun. May off eh. Okay? So yun naman pag may secondary standard. Okay? Unahan mo na, sir, paano pag M? Ganun din. B1, M1, B2, M2. Di ba? Ano ulit yung titer? Weight of a substance chemically equivalent nga to 1 ml of your standard solution. So, paano isolve ang titer value? Weight nga daw ng substance na chemically equivalent nga sa 1 ml ng kung ano mang standard solution. And once again, pwede na naman yung ganon. At kung molarity yan, lagi naman molecular weight. Lagi. At kung ang given mo naman ay normality, walang bago, gagamitin mo na naman MEC. Sinulat ko pa talaga. Pero mapupunan mo naman na ano rin to, yung universal formula. Yun nga lang, paulit-ulit kong minention noon pa na sa titer value, constant yung 1 ml. Bakit nga? Kasi yun yung nasa definition ni USP at ni Jenkins eh. Weight ng substance na chemically equivalent sa 1 ml nga raw. So again, eto na naman. Ang molarity mo nga kasi, mole per liter ka na sanay. Molecular weight mo, gram per mole lagi. So wala kang choice kung hindi i-convert yung 1 ml mo into 0.001 liter para mag-cancel at lumabas siya. Di ba? Kailangan yun eh. Ngayon, kung normality naman, wala kang problema. 1 ml will stay. Kasi unit ni normality, gano'n. So, cancel, cancel. Unit ng MEC, gram per MEC, cancel, cancel. Ayun na nga. Lalabas pa rin, timbang. So, gano'n naman mag-solve ng titer value or weight of a substance nga with titration. Si titer mahalaga yan sa percent purity. Si USP kadalasan binibigay ang titer. Si boards minsan tinatanong yung titer. And again, paano kumpitin yung titer, ganun lang lagi. BMMW, BNMEC. Diyan na dyan lang iikot lagi. Inisip ko na. Kasi yun yung nasa last, di ba? So, ayun, nandun naman yung definition, di ba? Timbang nga ng substance sa papantay sa 1 ml standard solution. And every time na nakikita ba natin si magic asterisk? Ayun o, magic asterisk. Ibig sabihin may sample problem na kasunod. So ano pala unit ng titer lagi? Weight eh, no? So pwedeng gram per ml. Yun nga lang, syempre, pwede rin milligram per ml. Kasi madalas, ang gamot mo, dose? Milligram. Kaya pwede milligram per ml. Pwede rin gram per ml. So, ayun na nga.
Doon na tayo sa madadali. Ang tanong sa una, ilang milligrams daw ng NaOH ang papantay sa 1 ml ng 1 normal hydrochloric acid solution. So sana, kung wala yung title ng slide, na-figure out sana agad natin na ang hinahanap dito titer. Tama ba? Kasi ano daw ang timbang ng substance na pantay sa 1 ml ng kung anumang standard solution. Ganun lagi pag titer. Pag di mo maunawaan, tagalugin mo na lang tagalugin. Wala namang masama doon. So ano nga, ulit, ang formula mo for titer, kanina lang, nakasulat pa. Kailangan mo computer, timbang ng substance, ano nga ang given? Uy, meron akong normality. Kaya magsosolve ako ng MEC malamang. At lagi namang volume yun. At dahil titer value mga, laging 1 ml yun. So, sino ulit ang kukunan ng MEC? Medyo obvious this time. Yung hinahanapan ng titer. Kasi ito, standard solution, liquid. So, di mo kailangan yung timbang niya. Okay? Di ba nga, ang MEC kasi gram per MEC. So, kailangan mo yung timbang ni NaOH. Okay? So, na-solve na natin ito kanina Paano nga i-solve ang MEC ni NaOH? Ang molecular mass niya, 40. Ang factor niya ay ano ulit? 1. So, 1 times 1,000. Ano lalabas? 0.04 unit gram per MEC. Ayos na, no? Ayos na. As in, substitute ka na lang. 0.04 grams per MEC. Ano normality ni HCl daw? 1 lang So, 1 MEC per ml. So, ano nakikita? ml ibabaw, ml ilalim, MEC ibabaw, MEC ilalim. Gram nga ang lalabas at yan nga ay 0.04. Pero be careful, ang hinahanap nga kasi milligrams. So, paano mo nga gagawing milligrams ang gram, di ba? Move the decimal point 3 places to the right or times 1,000. 1, 2, 3. Final answer, bale, 40 milligrams ng NaOH ay chemically equivalent sa 1 ml ng 1 normal hydrochloric acid solution. So, kada isang ml ng 1 normal HCl na ipang-titrate mo, ang nire-represent 40 milligrams ng NaOH. Yun yung ibig niya sabihin. Okay? Let's try another. Madali ulit kasi tapos na natin ang MEC ni calcium hydroxide. So, this time, klaro. Nilagay niya talaga titer value. Okay? At tapos, ang unit, specific din grams na. So, di ka na magaganito. Diretso ka lang. And once again, ang nakikita ko ay normality, kaya malamang ito rin ang gagamitin ko. So once again, pag nakita ang normality, the first step is always calculate for MEC para masanay. Okay? So, kanina, anong molecular mass ni calcium hydroxide nga? 74.08 grams. Tapos, ano ulit ang factor? Ayun na nga, 2. So, 2 times 1,000. So, lalabas dyan, 0.03704 grams per MEC. Ayos na. May MEC ka na. Magsasubstitute ka na lang ulit. So, paano nga isolve ang titer value or weight ng chemically equivalent amount na substance? Di laging 1 ml nga. Kopyahin mo lang ang normality, 0.1 m daw Di 0.1 MEC per ml na nga. And then, meron ka doon MEC, kakasolve lang, kopyahin mo lang, 0.03704 grams per MEC. Ayos na kasi ml, MEC, at MEC. So, ang lalabas nga ay maliit kasi ito, i-multiply mo sa 0.1 ay 0.003704 grams. No? So, final answer na kagad yun. Hindi ako nag-round off kasi masyadong maliit yung value. Okay? So, yun. What if ang hinanap milligrams? Di walang bago. Times mo lang ulit sa 1,000 or 1, 2, 3. 3.70 milligrams. Kung milligrams ang hanap. Hindi ko na sinulat. Madali na mag-interconvert, di ba?
ng grams to milligrams. Ano ang tawag? Ano ang tawag nga sa mga aparatus na ginagamit sa thyrometric method? Siyempre, volumetric apparatus. Ano ang mga sikat na volumetric apparatus? Ano yung dalawang broad classification ulit? For delivery at saka for containment or for containing your liquid. So ano nga yung for delivery? Pwedeng ayan, pwedeng ayun. Pero lahat sila tawag ay Burette. Sige. Ano ang tawag sa burette na yun? Acid. Ano ang tawag sa burette na yun? Acid burette pa rin. Glass pa rin, di ba? Di ba yung natitingnan yung stop ka? Ano ang tawag sa burette na to? Base burette. Ano other name ng acid burette? Galing. Geisler. Ano pa? Glass. Burette. Ganun na. Glass burette. Geisler burette. Katulog na eh. Okay? Mamaya sulat ko para sa mga hindi sa akin nag-usuran nun. Etong rubber or teflon ang dulo, ano tawag? Sige, base burette. Ano pa? Pag rubber, more. Katulog din. Pag glass, Geisler. Pag rubber, more. Eh ano to? Yung may blue and white na ayaw namin gamitin sa baba. Kasi nga sirain ang universal acid-base burette. Maganda sana eh, pwede acid, pwede base. Kaso madali na lulus thread yun, madali na puputol yun, ending, papalitan mo siya, mahal. Kaya ayaw ipagamit sa estudyante kasi gagastos sila. So ano yung nasa kanan? Ha? Pipette. Pipette. Ano types ng pipette? Ano types ng pipette? Ano? Sige, sulat ko na. Yung glass kako, yung acid burette, para sa mga hindi pa pamilya. Yung glass yung stop cap or yung dulo. Ang tawag natin, Geisler. Hindi ka nga malilito, tunog ng glass. Yung rubber, ang dulo, or stop cap. Ang tawag mo, more, burette. At walang mas tama na spelling, ganun talaga minsan. Minsan ganun. Okay? Ganun din sa pipette. Minsan na makikita mo, ganun. Minsan may ganun pa. Kahit alin, pwede. So ano nga ang types ng pipette? Limot na? May blow type, may to deliver type. Okay? O tapos, baka may mamali. Ano daw yung kailangan mo pang vacuum ng liquid into your pipette? O, tamo? Isa ka pa, di ba? Yung ganun yun eh, aspirator nga. Di ba? Kaya, ang sabi ko nga lagi, huwag pabayaan yung basics. We tend to ignore it eh, na parang feeling natin, alam na alam kasi natin. Yung nga lang, pag nandun na, hindi mo matandaan. Lagi ko nakikita yun eh. Di ba? Yung pinipindot yun eh, aspirator nga. Aspirator. Okay? So yun, ano yung blow at to deliver type? Makikita mo yan dito. Hindi lang masyadong kita dito. May B, may TD. Ano yung blow type? Si Marjan. Ha? Sabi na. Hihipan. Ha? O, palibasa online natin ito diniscuss na. Sinabi ko nga, hindi hihipan ni analyst. Hihipan mo ng aspirator. Kumaga, kunyari, ang calibration niya, example lang, 50 ml, malaking 50 ml, 10 ml lang. Okay? Pag sinabing blow type, para ma-deliver niya yung 10 ml niya, you need to blow with an aspirator yung remaining liquid sa loob. Pag to deliver type naman, kung may matiramang liquid sa loob, hayaan mo na. Hindi mo na i-blow. Kasi mamamali measurement mo.
Kaya doon sa mga nagtitisis nito, ang tanong ko nga lagi, tinignan nyo lang man ba kung blow o to deliver? Kasi mamaya, blow type pala siya, hindi mo lang binoblow ng aspirator. So talagang may matitira sa loob, mag-focus ng error. Di ba? Dapat, pag B, you need to blow with an aspirator. Pag TD, wala lang. Kaya mo may matira. Eh yung iba kasi may natitira, sayang yun, di ba? Blow mo ng aspirator. Eh TD pala siya. Hindi mo dapat i-blow. Mali yun. Yun ang implication. At least ngayon, pag nag-intern kayo sa Manu, baka kayo ay pan-titrated o pan-transfer ng liquids, alam nyo na. Ang gagawin nyo sa B at TD. Blow at to deliver. Tapos ano yung pang-contain? Siyempre, graduated cylinder at saka ano pa nga, si volumetric flask. Ayan, binaba ko na yung picture ng parehas. Ano tawag dito? Volumetric flask, syempre, ito yung graduated cylinder. Ano ang kakaiba sa volumetric flask nga? Isa lang ang calibration. At pag pinuno mo siya up to its mark, it's the most accurate na, or one of the most accurate glassware or volumetric apparatus for containing liquids. Kung ano ang nilagay na volume capacity, sure na sure ka na pag pinuno mo siya dyan, eksaktong-eksakto. 1 liter. At ang naging recent na tanong nga, ano ba yung glassware na ginagamit pang prepare ng standard solution? The answer is siya. Diyan ka nagtitimpla ng titrate. Okay? Sa volumetric flask. Makes sense kasi ano ba titration? Volumetric analysis na. So kailangan mo si volumetric flask. Ganun lang. So si graduated cylinder, wala namang mahalaga. Although may USB requirement siya na sabi, huwag na isulat. Kung ano daw yung width nito, dapat ay hindi siya lalagpas ng 1/5 ng graduated cylinder mo. 1/5. Although di naman nga mahalaga. Tapos kita yata na kinakalibrate mo nga sila at a particular temperature. So ano yung mga calibration temperature mo nga? Dalawa lang naman It's either 25 or 20. So anong premise nun? Kapag 20 degrees Celsius, yun yung normal temperature sa air condition na laboratory. Kapag 25 degrees Celsius naman, yun yung prevalent temperature naman sa laboratory na walang aircon. Kaya 25-20. Yun nga lang, sino mas nagre-recommend nga ng 25 CUSP? Sino mas nagre-recommend ng 20 CNIST? Na ang lumang pangalan ay National Bureau of Standards. Sinabi kayo nun ano bagong pangalan ng National Bureau of Standards? NIST nga. At maraming natadali. Kasi yung dulo, technology. And for the longest time, elementary, high school, we have been connecting technology with science, di ba? Hindi nga science yan. So ano ibig sabihin ng NIST? National Institute of Standards and Technology. Standards ha, hindi science. So sila yung nagka-calibrate sa laboratory na air conditions, USP naman sa laboratory nga na hindi air condition. So ano ulit ang official unit ng volume capacity? Lagi namang CC. Ano yung CC? Pag ginanong kayo, sanang malilito. Ano yung CC? Cubic centimeter. Ano ba cubic centimeter sa Parcal? ml, di ba? ml din yun So 1 ml, 1 cubic centimeter. So ano ang abangan lang sa burette? Imagine mo na lang yung itsura niya. Yun lang ang mismo itatanong sa'yo. Yung mismong description niya. Graduated glass tube nga siya with uniform bore throughout its length. Meaning, pantay yung butas. Dapat lang. Para uniform yung lumalabas na tubig or fluid or solution. Okay? Para uniform ang titration mo. So graduated nga siya. Maraming graduations. And it permits what? Siyempre, delivery of liquids through its stop cap at the bottom na. At pag sinabing glass ang stop cap, ulit-ulit, glass burette, Geisler burette, for containing acids nga yun. Pag rubber ang stop cap or Teflon, pwede nga kasing Teflon, ang tawag sa burette ay more burette. Okay? And then, ano pa ang pwede mong ilagay sa Geisler burette? Tungkol sa acids. Redox reagents. Redox reagents. Hindi kasi pwede ang reducing agent, oxidizing agent sa more burette kasi nagre-react nga sa rubber.
Okay, nagra-wrap sa rubber. Eh, ang base burette mo nga, rubber ang stopcock. So, okay na rin to. Alternative description lang niya. Basta again, uniform ball nga. Ang trigger word mo naman sa pangalawang definition. Patay dapat yung butas. At enclose nga sila sa bottom ng glass or teflon or rubber. Okay? So, paano magbasa ng burette o paano magbasa ng mga liquids nga inside a narrow tube? Diba kasi no, pag faintly colored or pag faintly colored or clear ang liquid, kita mo kasi yung meniscus. Anong shape daw yung meniscus? Concave o convex? Concave o convex? Concave. Kasi ito yung cave, di ba? Kaya nga tinawag na concave to, kontra sa cave. Di ba? Anyways, bakit umaangat yung side? Nasa P-farm din yan tinanong eh. Ano daw ang responsible sa curving or pagko-concave ng mga surface ng liquids inside narrow tubes? Una, may adhesive forces. Ano ibig sabihin ng adhesive versus cohesive? P-farm pa rin. Tinatanong, module 5. Ano pag cohesive? Same phase ng matter yung nagdidikit. Si solid nadikit sa solid, si liquid nadikit sa liquid. Ano to? Liquid nadikit sa solid. Yun nga ang key. Pag adhesive, different phases of matter ang involved sa interaction or attraction. Yun lang, nilagay ko na rin. Sige na. So, yung liquid mo, kumakabit kasi or kumakapit sa solid. Kaya adhesive. Pag ko, parehas. Pag add, magkaiba. Para di na malimutan sana. So, ayun na nga. Dahil may adhesive forces, nakapit yung lateral side ng liquid mo sa iyong glass surface, inner wall, syempre. At bakit para kumakapit maigi? Kasi liquids will have, bukod sa kaya niya ay adhesive force, ang liquids mo nga, kaya rin mag-capillary action. Ano nga yung capillary action? Ano yung capillary action? Yung ability ng liquids to rise inside a narrow tube. Bakit nga nun sila may ability to rise inside a narrow tube? Kasi ang liquids may vapor pressure na ine-exert pangontra sa external atmospheric pressure. Ibig sabihin, sadyang umaangat ang liquid mo kasi may pressure ang kanilang vapor. Okay? Kaya umaangat. Tanong, anong plant constituent yung pwede gumamit ng capillary tube based on the same premise? Glycosides na yung bumubula. Tama, saponin. Saponin glycosides. May capillary action din. Kaya nga meron ding bakit nga saponin? Nagsasaponify, mukhang sabon. Tama. Kaya pag shinake mo, bubula. Ano tawag sa test? Froth test. Bubble test. Froth test. Okay? Froth. At bakit nga lumulubog yung gitna? Siyempre, wala kakapitan. At nahihila na ang gravity. So yeah, pati yung ano tawag dyan? Ano tawag dyan sa concave na yan? Meniscus ay may physical pharmacy nga. Kaya sa physical pharmacy tinatanong to eh. Okay? So paano mo nga basahin? Naman? Ha? Lower meniscus, tapos dapat ka raw? Eye level. Ano daw yung error na nakokomit mo pag binasa mo siya ng hindi eye level? Lagi pa rin tinatanong. Parallax error, error of parallax. Nasa next slide, di ba? So, below meniscus ka para saan ulit? Sa faintly colored liquid, sa colorless liquid. Pag intensely colored liquid, saan ka magbabasa? Upper meniscus ka. Bakit? Kasi hindi mo makikita ang below meniscus. Intensely colored eh. Wala kang choice, ito lang mabasahin mo yung ibabaw.
Di ba? O yun. So ano ang normal form ng meniscus mo nga dapat? Concave. Pag siya nag-convex, ano ibig sabihin ulit? Kailan siya magko-convex? Kapag madumi ang glassware. Ano pa? Pag may undetected kako na air bubbles. So, oo, factor nga yun. Okay yung mag-concave siya, safe for titration, malinis ang container. Pero pag nag-convex na siya, madumi ang inner wall ng container at may undetected air bubbles ka na. At syempre, kung may undetected air bubbles ka, air nga yun, may volume yun, di ba? Ano ba unit capacity ng volume? Ng volume tuloy, ng gas. Volume na. So, dagdag yan sa volume. Magiging erroneous ang pagbabasa mo ng ml na nade-deliver. Okay? So yun, parang word 2 slides yan na magkakasunod. Yung mga drawing natin at in-explain natin. Para lang mas mabilis sana ng konti. So okay na tayo doon? Okay na tayo dyan? Okay na rin tayo dito para last error. Ano nga yung mga chemical reactions involved sa titrimetric analysis? Neutralization na pwedeng aqueous ang solvent. Ano ulit? Pag solvent na aqueous, tubig. Tubig. Pag non-aqueous, organic solvent. Sino masikat ulit? Aqueous, non-aqueous. Non-aqueous ang masikat sa practice. Bakit? Kasi majority ng gamot mo ay organic at like dissolves like nga, mas madidissolve sila saan? Sa organic na solvent. Okay? Di mo lang magawa sa undergrad kasi mahirap ang non-aqueous. Kailangan mo ng controlled carbon dioxide and water vapor sa working environment mo. Even sa atmosphere, dapat mababa ang CO2 at water. Ano yung may nabubuhong water-insoluble substance ulit? Precipitation. Pag mag-a-analyze ka ng metal, anong reaction yon? Complexation. Bigla niya tinanong, kapag daw ang reaction may electron transfer, ano sagot? Redox nga. Kasi di ba, Leora, Jeroa nga eh. Electrons loss, electrons gain. So may lumilipat. Electron transfer nga. So ano ang mga requirement para ang reaction maging utilizable sa titrimetric analysis? Una, dapat mataas ang equilibrium constant. Ano ulit yung equilibrium constant nga? Ratio or relationship ng, kahit kung may sulat doon dyan, Ken, sabi natin, it's simply the ratio of the product concentration over the reactant concentration that gives you your equilibrium constant na nga. At sabi rin natin noon pa, kailangan yan mataas para sure ka, product ay mabubuo. Kasi di ba sa mga systems at equilibrium nga, or mga system or reaction na reversible, pag umabot sila sa equilibrium point, ano ulit ibig sabihin? Yung forward at reverse ay parehas. Hindi sinasabing pantay yung dami. Pag pumarehas ang forward at reverse, titigil ang reaction kasi nga, hindi na to dadami, titigil na ang pagdami niya, titigil na rin ang pagbagsak ng reactant. Kasi normally ganun, di ba? Reactant mo, pag nag-react sa isa't isa, bababa. Nauubos eh. At habang nauubos yon, dadami to. Kasi doon nga sila galing. So sa equilibrium point, tumitigil na yung pagdami ng product. Ibig sabihin, tumigil lang yung reaction. At kailan natataas ang iyong equilibrium constant pag sobrang dami ang product. At mas okay yon, mas quantifiable yon. Sure ka na nagpo-proceed sa completion yung reaction, sure ka na may product formation. At pag sure kang may product formation, sure kang makakabilang ka ng kahit anong analyte. Yun yun. At mataas na equilibrium constant, ano daw? 10 raised to the 8th power. Di ba kailangan memorize? So 10 raised to the 8th power, sobrang taas. Tapos ano pa nga? Dapat ang reaction mo stoichiometric in manner, meaning si titrant analyte reactive sa isa't isa in a 1:1 ratio hanggat maaari. Or dapat quantifiable lang siya. Or dapat yung bilang ng produkto mo ay mako-compute mo si analyte by ratio and proportion. So, kailangan mo rin ng suitable endpoint detecting device. Ano nga ang mga sikat? Sa lab, indicator, syempre. Tama ba? Pero ano yung mas accurate? Nakakailang ulit ako yan nun eh.
Potentiometer na. Ano ba mag-potentiometer? Pinaka-common, pinaka-basic, pH meter. Kasi si analyte may pH. Si nitrite may pH. Acid-base eh. So yung salt may sarili ring pH. Ngayon, pag nabuo yung salt, di ba, mag-iba yung pH na solution mo. At mas sensitive nga yun. Kasi sa moment na nagpalit pH yung titrating solution mo or analyte solution, sure ka na may salt na. Endpoint ka na. Wala ka nang aabangang color change. Kaya nga mas accurate lagi potentiometric titration. Hindi lang natin nagagawa sa undergrad lab. Kulang tayo ng container para sa analyte mo na naka-attach sa pH meter. So pag direct titration, kailangan nga ano daw? Sharp ang endpoint. Okay? Kasi pag hindi, mag-residual ka. Sabi namin kanina. Pag hindi pa rin goods, mag-non-aqueous ka na. Okay? Anong year ka ng QC1? Anong year ka ng QC1 nga ulit no? 17, 18? Arya. Invierno? Talaga ba? Kala ko sinuriyak sa Bible. Sorry na. Okay. So, kailangan ang reaction mo nga mag-proceed sa completion. No? So, how do you make a reaction proceed to completion? Ang iikutan ng mga sunod-sunod na yan na parang madami lang, isa lang naman. Ano nga ang law or principle na nag-govern ng systems at equilibrium? Alam niyo yan? Pero alam niyo lang yata yung stress eh. When stress is applied, blah, blah, blah. Ano nga yun? Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle. Ano ulit ang tinutukoy ng stress? Change in conditions. A, B, C at D ulit. Di ba nga? Pag umabot yan sa equilibrium point, ibig sabihin lang, tumigil na siya. Pag tumigil siya, pwedeng mangyari, mababa produkto, mataas reactant, para lang klaro. May mga systems ka rin na pag umapak sa equilibrium point, maonte ang reactant, marami ang product. So, hindi nga ibig sabihin ni equilibrium na papantay yung reactant at product. Ang tinutukoy po, hindi na dumadami ang product, hindi na nababawas ang reactant. At sa puntong yon, may makukuha kang amount. Pag marami ang produkto, goods yun. Pag mababa produkto, syempre hindi goods yun. Kasi mas favored ang reverse reaction. So ano lang ang sinasabi nga ni Le Chatelier, pag may dinamihan ka, ibababa ng system mo. And again, it's all about making your reaction nga raw proceed to completion. So paano mo ipagpo-proceed to completion ang reaction or ang essence? Paano mo padadamihin ang produkto? Anong pinakamadaling paraan? Damihan mo reactant. Kasi nga, ang sabi ni Le Chatelier, pag may stress kang in-apply, like increase in concentration ng reactant, ano gagawin ng system? Ibababa ang reactant. Paano ba ibababa ni system yan? E then pag re-reactin niya, mauubos. At pag naubos, sigurado buo ang produkto. So yun ang pinakamadaling method. Use excess reactants or use excess analyte and titrant para mag-forward. Okay? Ano pa? Ang pinaka madali makita na paraan para mag-proceed to completion. Tanggalin mo ang product. Tama? Bakit nga? Kasi ma-oobliga yung reactant bunuan yung nawala. Kasi nga gano'n ang Le Chatelier. Kung yung nawawala, pupunuan niya. Kung yung sosobrahan mo, bababaan niya. Since binabaan mo yung produkto o tinanggal mo yung produkto, your reactants will be obliged to react with each other to reform your products, and therefore, the forward reaction will be favored. Or magko-completion nga ang iyong reaction. Yun lang ang sinasabi. At bukod doon, kailangan ang produkto mo nga ay slightly ionized. Bakit nga? Pag slightly ionized na salt, stable eh. Gusto mo ba na stable yung produkto? Siyempre.
Pag stable yung produkto, di na magre-react para maging reactants ulit. So una yun, wala sa Lechateliers nga lang yung una. Pero yung sunod-sunod na tatlo nga, puro ang pattern. Remove the product. Remove the product as a gas, remove the product as a precipitate, remove the product as a complex ion. So puro nga remove. Kasi kaka-explain lang natin, pag tinanggal mo produkto, sigurado magpo-forward reaction. May nawala, pupunuan ng system at equilibrium. Kaya puro remove ng product. At yung pinakamadali nga ay gumamit ka excess titrant, excess analyte. Tama? Yun yung reactants mo eh. Analyte at saka titrant. No? Gamit ka excess. Ayun. Ano ulit ang nagpapalit kulay? Yung mga bases na organic at acids na organic na nagpapalit kulay. Ano tawag? Indicator. Ano ulit yung tatlong theories sa color change ng indicator? Nasabi ko nga dalawa ay madalas yung tanong. Physico-chemical theory, organic theory. Ano lang ang sinasabi sa physico-chemical theory? Nagpapalit kulay ang indicator mo pag may nagpapalit ng concentration ng ion. Okay? So trigger word mo yung ion. Madali. Saan ka nag-aaral ng ion? Chemistry. So physico-chemical theory. Di ba? Kasi yung organic theory mas madali. Ba't na nagpapalit kulay yung indicator mo? Dahil nag-change siya ng structure. Saan ka ba nag-aaral ng structure? Sa organic chem nga. Kaya organic theory. So, sample lang dun sa tuktok. Yun nga, ano ang kulay ni phenolphthalein? Sa acid? Colorless sa base? Pink. It simply means pag sobra-sobra ang hydrogen ion sa phenolphthalein, nagko-colorless na siya. Pag sobra-sobra naman ang hydroxide ion na naman, di ba? Magpipink siya. Yun ang physico-chemical theory. Yung color change ay dahil sa change in concentration of certain ions. Yung organic theory naman, change in structure. Ang hindi natin tinatanong yung colloidal, kasi obvious eh. Bakit daw nagko-color change ang indicator mo? It's due to a change in the colloidal particle size of the particles of your indicator molecule na nga. So, hindi itatanong kasi nandun yung term na colloidal. So, ano ang mga basic rules sa paggamit ng indicator? Kung ako ang tatanungin, ang sinabi ni Jenkins ay yung rule 1 pala muna, hindi connected sa 2 to 6 eh. Yung 2 to 6 kasi connected sa isa't isa. Yung 2 to 6. Ano yung rule 1? Ano sabi? Pag wala daw nilagay sa procedure kung ilang indicator ang gagamitin mo, ilang drops ang gagamitin nga? 3 drops lagi. Kung wala sa procedure. Kung wala. Yung rule 2 to 6 related sa isa't isa. Simulan natin muna sa mga common na acid-based indicators. Ano basa dito? Methyl orange. Ano basa dito? Methyl red. Sige. Si PP nga, si phenolphthalein. Okay? Kung ako ang masusunod, unahin ko yung 6. Ano sabi ng 6? Titration should be towards color formation or towards a more intense color. Kasi the appearance of color nga or the formation of a much more intense color is much more easily observed. Mas madali makita yung may nabubuong kulay kaysa yung nawawala bigla yung kulay. Yun ang sinabi ni Rule 6. So okay na tayo kay Rule 6. Having said that, pwede mo i-connect yung 2 to 4. Mali, 2 to 5 nga. So, ano nakikita sa Rule 2? Tinapos ko na yung 6. Ano nakikita sa Rule 2? Si strong acid daw, pwede mo nga i-titrate ng strong base. Pag gano'n ang scenario, indicator options mo, methyl orange, methyl red, phenolphthalein. Practically speaking, kahit ano pwede. Kahit ano pwede. Yun lang. Yun lang. Kasi nga, kapag ang analyte mo, strong acid, titrant mo, matik, magiging strong base. Ano ang preferred indicator kaya? Phenolphthalein nga. Dahil sa Rule 6. Bakit? Phenolphthalein ilagay mo sa acid, anong kulay?
O, ito na. Gamitin nyo na yung alam nyo kanina. Pero ang pala yung lagay mo sa acid. O, di may hint ka na kagad, ang endpoint nito, magkakaroon ng ano? Kulay. Kasi nagaling ka sa colorless eh. Di ba? Ano nga sabi ni Rule 6 ulit? It's better to have color formation. Mas madali ma-detect. Kaya ang sinasabi lang natin po, strong acid, strong base, sige. Pwede kahit ano. Pero, much better. At USP recommended nga, phenolphthalein lagi. As in, lagi. Okay? Kasi nga, pag nilagay mo si phenolphthalein dyan, magko-colorless siya, uubusin nga siya ng base. Kaya tuloy yung unang patak ng base will make it basic. Endpoint ngayon, fade pink. Color formation nga. Okay? And most of the time, mapunta ka nga sa kulay pink nga. Sabi ko noon. Okay? Hindi kagaya pag methyl red ang ginamit para lang makita ng iba. Ilagay mo si methyl red sa acid, ano kulay? Ha? Pink. Ilagay mo si methyl red sa base, ano kulay? Dilaw. Ganun lang. Di ba? So, ilagay mo ngayon si methyl red sa acid. Sige, tumuna ulit. Lagay mo sa acid, ano kulay? Pink. Itatitrate mo ngayon ng base. Uubusin ni base. Sige, ubos. Unang patak, sobra. Ano magiging kulay? Basic na eh. Magiging dilaw. Sino mas intense sa kulay? Pink o dilaw? Pink nga. Kaya ayaw mo nito. Papunta siya sa less intense na kulay. Kaya uulitin ko. Pag ang analyte mo acid, titrate mo base, ang indicator of choice, phenolphthalein. Na ang kulay nga, pink. Hindi ka rin mamamali kasi nga, phenolphthalein nga, balik pa rin mo base. Wala lang. Para di mo na malimutan. Kailangan alam na alam. Si titrate mo kasi, ang magdidikta lagi ng indicator of choice. So kung base ang titrant mo, phenolphthalein ang indicator mo, matik. At kung base ang titrant mo, kilala mo na rin ang analyte mo, malamang acid. Diba? And ang reverse scenario naman, strong base ang analyte, strong acid ang titrant. Pwede pa rin nga, methyl orange, methyl red, phenolphthalein. Pero ano naman ang mas recommended? Methyl red. Okay? Bakit nga? Kasi nga, kung ang analyte ko base, naglalagay tayo, let's say, o maglalagay tayo, methyl red, ano kulay ulit? Kakasulat lang oh. Dilaw. Dilaw. Itatitrate mo nga ngayon ng strong acid. Ayan na naman. Strong acid, ubusin yung base. Unang patak, sobra. At yung sobra, magkokos ng acidity, kaya ang endpoint mo ngayon, mag-pink. At sino ulit mas intense na kulay, yellow o pink? Pink. Papunta ka sa pink, madalas na. Papunta ka sa mas intense na kulay. Kaya sana huwag makalimutan, pag base titrant, habang alam mo yon, hindi ka na malilito, I guess. Basta, base ang titrant, indicator, baliktarin mo, phenolphthalein nga. Phenolphthalein. So alam mo na yung kabila. Pag acid titrant, methyl red. Okay? Mas recommended nga ito ni USP. Bakit daw? Mas sensitive kasi. Methyl orange, may mga official methods pa rin na gumagamit yan pero hindi masyado kasi mas sensitive nga yun. Okay? At para hindi mo na rin malimutan forever, anong kulay ng acid sa litmus? O di ang indicator red din, methyl red. Lala. Gawa mo ng paraan kung nalilito ka. Yun lang naman. Be resourceful. Kasi kahit ako ng estudyante, hindi ko rin tanda yung mga kulay-kulay na yan. Ginagawa ko lang ng mga palusot. Base, pink, phenolphthalein. Hindi yung isa, matik. Methyl red. Dalawa lang naman sila sikat. Ayun, kung tumatak maigi, itong dalawa, sobrang dali na ng 3 and 4. Bakit? Kasi ano sabi sa 3, kung may weak acid ka, tatitrate mo raw na strong base. Ayan na. Again, una analyte, sunod titrant. Ang titrant base. Alam mo na kagad, ano indicator? Di ba nga? Basta base titrant, pink. At syempre,
weak ang acid, dapat strong base ang magre-react. Kaya, penoltalane indicator. Endpoint? Pink. Pink. Number 4, nalasabi, pag weak base daw analyte, itatitrate mo strong acid. O ipagtatitrate mo strong acid. Ano indicator? Methyl orange, methyl red. Pero mas recommended nga, methyl red. Kuha? Nakadepende sa titrant mo ang indicator. Sa titrant mo, nakadepende ang indicator. Okay? And si rule 5 nga yung madali lalo. Pag weak acid, i-titrate mo weak base. Weak base, i-titrate mo weak acid. Ano indicator? Wala nga. Hindi pwede. Bakit? Parehas mahina. Ano ulit ang kailangan sa titration? Kailangan may reaction. Kung parehas mahina, parehas nagkakahiyaan, kumbaga, walang reaction na mangyayari. So, walang recommended na indicator. Di ba? Kaya, ano na gagawin mo? I-residual mo nga. Very good. Pagpalpak pa rin ng endpoint sa residual, ano na gagawin mo? Paulit-ulit na. Magnanan, AQs ka na titration. Okay? 18 minutes. So, okay na tayo doon. Sa lahat. Ang gulo pala, no? Sorry. Hindi pala binura. Lumaki pa. Sige, pamit mo copy. Malamig pa rin ba? Parang mainit na. Kanina binigilaw din ako. Sorry. Rinig pala sa mic. Break na. So, yun lang. Sinamarize lang natin yung rule 1 to 6 sa paggamit ng indicators. So, ito na. Pag magko-compute ka naman ng assay results, ano ang kailangan mo nga? Percent purity lagi. Kasi we report our results or yun nga, yung quality and purity ng ating mga raw materials and even active ingredients within the pharmaceutical products in terms of percent. Ang tanong nga lang, ano nga yung mga percent expressions ulit? Ha? Weight by volume ay sikat. Weight by weight. Ano pa? Volume by volume. Alin dyan ang hindi ginagamit o hindi pwede sa analysis? Ito. Bakit? Walang pure dyan eh. Tama ba? Anong pure substance? Solid. Solid, purest. Kaya nga, ang mga active ingredients mo, ito talaga ang reporting. Percent weight by weight. Ngayon, kung yan ay preparation na solution, pwede kang gumamit nito. Kasi di ba, ano nga ang solution? May volume. So, ang sinabi lang natin, ito madalas, ito hindi. Kasi mixture yon. Wala kang makukuhang pure substance dyan, kung tutusin. Kahit mag-report ka na percent something to, provided na naka-volume siya, walang sense kasi walang pure dyan. So, eto nga. Ano ulit yung universal formula ni QA/QC? Or ni analysis 1 pala, sorry. Doon lang naman iikot ulit yan. Ang timbang mo ay manggagaling sa BMMW. Ang timbang ng analyte mo manggagaling sa BMMEC lagi. Diyan na dyan lang. Huwag na huwag nakakalimutan na kapag M ka, MW pa. Pag N ka, may factor lagi. MEC. Ulit-ulit lang yan eh. Nagkakapaulit-ulit, masasanay din tayo. So tingnan natin ang tanong sa una. Ayan na. Meron ka daw 50 ml sample ng ano nga synonym ng calcium hydroxide? Slake lime. So ano ulit pag slaking? Agad ng water. Sige. So meron ka daw solution ng calcium hydroxide. Meron ka doon 19.5 ml ng 0.1050 normal HCl. Tapos, na-neutralize na daw yun ng HCl, no? Yung calcium hydroxide. Ang hinanap bigla, amount lang naman. Ng calcium hydroxide na common na solid na base kasi. So, ano gagamitin? May normality ako. Ayan na naman. Okay, may normality ako. Ito muna ang aking isosolve. Okay? Basta may N, MEC. Basta M, okay na.
Kung yung binigay na MW, kopyahin mo lang. So ano nga ang nasolve natin na MEC kanina? Nasolve na kasi natin yan to save us some time. Sinulat ko na lang. 3704 grams per MEC. Paano ko ulit kinuha yung MEC nga? Kailangan mo lang molecular weight over factor times 1,000 nga. Lagi naman yon for the milliequivalent sa titration nga. So ano ulit ang molecular weight ng calcium hydroxide kanina? 74.08 factor 2 times 1,000. In-explain ko pa ulit paano ko nakuha ang MEC. So ngayon, may MEC na ako, pwede ko na siyang i-substitute. Yan lang naman na magpapahirap sa iyo dyan, si MEC. So 0.03704 grams per MEC, meron ka ng normality na given 0.1050 MEC per ml. Ayan na. Tapos, ano nga ang normality ng HCl? Meron ka doon 19.5 ml. Ayos na, no? Cancel, 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 cancel. Lalabas na nga, grab. So, ilan to? Ilan siya? 19.5, sorry, natura pala. Times 0.1050 times 0.03704. 0.075. Sige, let's stick to 4 decimal places for now. So ano na ang sinasabi sa inyo niyan? Yung 50 ml mo na solution, 50 ml yung solution, ang laman na nakalagay naman solution, di ba? Ang laman na calcium hydroxide, eto. Di ba? So bali, ibig sabihin, 0.0758 grams ang laman o makikita mo sa loob ng 50 ml solution na yan. Kaso mo, how do you report assay results nga? Porsyento nga. So, paano mo ito gagawing percent? Sana naalala, ano ba pag percent weight by volume? Pinili ko na to. Kasi nakikita natin ang sample mo, naka-solution Kaya no choice ka, weight by volume ka. Weight by volume, no? So, paano mo gagawing percent? Di ba nga, ano ibig sabihin ng weight by volume? Gram ng solute per 100 ml ng buong solution din. Kaya nga, kung 50 ml lang ang nire-represent doon, kailangan mo lang makuha ilan ang laman naman sa 100 ml. Di ba? So, ratio and proportion nga lang. 0.758 grams, i-times mo sa 100, saka mo i-divide sa 50, ang lalabas na ata ay ganon. Tama? Kundi man 17 ata. 15-16. Okay? So, pwede mo na yan isulat na lang as ano? 0.1516 0.1516%. Final answer na. Basta mga ngayon lang siya nakita. Baka sa kayo nag-analysis 1 doon. Ano yung pinapamemorize sa inyo ng teacher nyo sa percent purity? Ikaw din, Jerome. Hindi namin alam. Parang wala yata. Ikaw, sorry. Anong pinamemorize sa'yo ng teacher mo? Hindi ko alam. Talaga mag-resign yung teacher mo sa analysis 1 Ano ginawa lang? Recap ha? Kinuha mo yung porsyento. Diba? Ano unang step na ginawa natin? B and MEC. So, nag B times N times MEC ka nga. Nung nakuha mo na yung timbang, ito yon, di ba timbang lalabas, ito yon. Minultiply mo sa 100, saka mo dinivide, di ba pagka-multiply doon, dinivide mo sa 50 ml sample volume.
Yan na nga yung pinapamemorize lagi ng mga teachers sa review na formula for percent purity. Na kung tutuusin, hindi naman siya talaga formula, kinukuha mo nga lang yung definitions na weight ng substance ay laging chemical equivalent sa volume molarity molecular weight or volume normality equivalent. Ginawa mo lang percent. Paano mo gagawin percent? Times mo sa 100, divide mo sa sample na ginamit. Yan na yun. Maaaring sabihin ng iba, ang dami-daming formula sa percent purity, pero pare-pareha sila ng konsepto. Diyan at diyan lang iikot. Diyan at diyan lang iikot. Okay? So, eto nga, may sample volume ka. Ang akin, pwede naman talaga maging volume yan. Depende kasi sa given. Solution siya eh. Most of the time, ang sample mo nga, timbang. Sample weight, kumbaga. Depende yan sa problem lagi. So nilagay ko lang yung reaction para lang makita factor 2 ang calcium hydroxide mo. Yung malaga. So let's try the next 8 minutes. Okay. So, may 4.05 grams ka na sample ng calcium hydroxide solution. Nag-require daw ito ng 2496 ml ng 0.1668 normal hydrochloric acid solution to neutralize it. Hanapin mo daw yung percent purity ng calcium hydroxide. O maliwanag ang hinanap, percent purity. Again, ano lang ang naging difference? Ayun na. Nakasample na siya na solid. O di alam mo na yung gagamitin mo, walang bago. Ginawa lang natin percent weight by weight. So ano magiging atake? Ulit. So meron ka nga percent purity na hinahanap sa'yo. Ano ang volume na nagastos? Meron ka doon 24.96 ml. Sa nalolos, ano ginagawa ko? Ba't ako dito tumitingin? Nagsasubstitute na lang tayo kasi nga alam na natin paano kunin si percent purity. So meron kang volume, ano nga normality ng kanyang HCl? Meron ka doon 0.1668 meg per ml. BN, ano kasunod? Meg nga. Meg nino lagi? Yung ina-assay nga lagi. Yung tinatitrate nga lagi. So kanina na-solve na natin yan, 37. Ayun, na-metal black. Ano nga to? 37704. Set. Ano nga yung molecular mass niya kasi 74.08 kasi tama na. 3704 grams per mg. Multiplied by, substitute lang ako. Kinopya ko lang, 100. At isang tip, para sa lahat ulit, bago ka pa mag-divide, mag-cancel ka na sa ibabaw. Kasi doon nagkakalituhan. Kailan ba ako magko-convert nito sa milligrams at grams? At yun nga ang problema, pag hindi mo nilagay ang unit, tendency mo, mapapakopya ka diretso ng sample weight, sample volume. Eh, kailangan mo pala i-convert. So, tingnan natin kung kailangan pa natin mag-convert. ml, meg, ayos na. Ayos na, nagamitin mo na lang ang gramo para ma-cancel, percent nga. Pwede mo rin mag-cancel kasi nga, by definition, yan na ay ano? Percent weight by weight. So, ano lalabas dito? 3.8. Ano standard way ng rounding off ng percent? Laging 2 decimal places naman. Lagi. Okay? So, ganun lang siya. Magsasubstitute ka lang. Tingnan natin yung kasunod. Paano daw pag may tighter value? Ayan. Ewan ko kung naalala ng iba. Kasi nga kami, hindi kami tinuruan gumamit yan. Kaya tuloy, nung tinanong kami na may tighter value, di namin alam gamitin, panic mode. Eh kung tutusin nga, pag may tighter value, mas madali. Wala ka nang iisiping mech, wala ka nang iisiping factor pag tighter value. And most of the time, si USP, binibigay nga ang tighter value. So ito lang, wag nga isiping iba. Ano lang kasi gagawin mo dito pag may tighter value? So, percent purity pa rin ito, this time with a tighter value given. Yung volume mo as is. Yung normality mo nga, magiging ano daw?
normality factor. Tapos malay naman namin ano yung normality factor. Yung pala, madali lang siya. Yung mech mo nga, mapapalitan lang ng titer. Saan mo kukunin yung titer? Kaya madali eh. Kokopyahin mo lang. Wala ka nang isosolve na factor, 1,000, etc. Kung ano binigay sa'yo, kokopyahin mo lang. Yun yung titer. And then times 100 pa rin, and then sample. Hindi nga yan naiiba. Normality pa rin naman yun. Si titer, paano nakukuha pag may normality? May factor pa rin naman eh. So, it's practically the same. Difference being, mas madali lang siya. Tingnan natin, ba't nga mas madali? Wala kayo isiping mech, wala kayo isiping factor. Ano lang isosolve mo? Hindi mo isosolve yung titer, given eh. Kukopay mo lang. Ano lang isosolve mo? Yung NF. Yung NF. Normality factor. Na kami panic mode, wala kaming clue, di naman tinuturo sa review yan eh. So ano nga yung normality factor? Kailangan mo lang normality sa actual titration, i-divide mo sa kanya normality na theoretical. Saan mo makikita ang theoretical normality? Nasa titer value sentence. Sir, paano ko malalaman yung titer value sentence? Pag yung last sentence mo nagsimula sa HML, matic, titer value sentence. Bakit nga? Ano kasi definition ng titer? Timbang nga ng substance mo na papantay sa 1 ml ng kung anumang standard solution na raw. Kaya pag nakita mo si HML, etc., titer value sentence yun. So, saan mo kukunin ang normality actual? E di yung ginamit sa actual titration nga. So, meron ka doon 1668 normal solution. Saan mo kukunin yung theoretical? E di yung nasa titer value nga, meron ka doon 0.1 N. At ang pinaka-hint mo nga sa theoretical normality na gagamitin, wala nga siyang butal. Ito may butal eh, 668. Ito, wala na, 0.1 lang. Hindi kagaya ng 0.1234, 0.1517, etc. Lagi siyang walang butal, sarado. So it can be 0.1N, 0.2N, 0.5N. At isa mo pang hint, yung theoretical normality, natural, dapat malapit sa actual normality. Doon mo siya kino-compare eh. Di ba? Kaya magkalapit. Cancel. Cancel. Ayos na. Magiging 1.668. Walang unit. Ayos na, ayos na. Kasi, gagawin mo lang dyan ay ano, ipapalit mo na dito. Diba? Ano yung volume? Meron ka doon 2496. Ano yung NF? Kakasolve lang. 1.668. Ano nga sabi ko sa titer? Kokopin mo lang eh. 3.704. Ano unit? Milligram per ml. Kasi nga, lagi 1 ml. Lagi. Kaya kailangan lumabas yung 1 ml. Dito makikita ba't kailangan lumabas yan? Well, sa isang tingin kita mo na eh. Kailangan mo yung ml para makancel. Kaya kailangan mo palabasin yung 1 ml. Percent ka nga eh. So, times 100. And as you can see, dyan pa lang, okay, cancel. Ang natira, milligrams. Sino yung sinasabi ko kanina? Sa review, isa-substitute lang diretso. 2496, normality pa nga ilalagay, 0.1668, 3704 times 100, diretso divide. Walang mga unit. Pero pag may unit ka, kita mo kagad, milligrams yung ibabaw. Ibig sabihin, yung ilalim ko na pang-divide niya ay kailangan kong gawing milligrams para makancel. So, paano mo gagawin milligrams? Size 1,000. Di, ganun lang. Kaya mahalaga na nakikita si unit. Or else, mamamali ka. Tapos, tendency pa man din nila, pag gumawa siya ng problem solving, kung ano yung pinindot mo sa calculus na unang lumabas, may tama letter A kagad.
At sakit natin, magse-celebrate ang utak mo, uy, lumabas. Ito na yung sagot. Lagay natin, ready. Tapos may mo sa C at D, nandun yung mas tama na sagot. Yung makukuha mo naman sa tamang pindot ng calcul. Sasadyain yun, kada pindot mo ng calcul, may lalabas sa choices. Para matukso ka na yun na yung sagot. Part of testmanship. Hindi nga, it's part of testmanship. Kaya nga, isa pa ang commandment sa testmanship daw ay ano nga, sabi, do not answer your problem solving not unless you have finished solving for everything. Be sure to finish all processes before looking at the choices. Kasi pag hindi, kada pindot mo, may makikita kang katukso-tukso na nasa choice. So, anong sagot dito? Ha? Same lang, no? Same lang. So, sana nakikita na natin. Parehas nga sila. Parehas nga lumabas sa sagot eh. Ang ginawa mo lang dito, ang naiba lang dito, binigyan ka ng tighter. Kaya nag-NF ka. Yun lang po. Diba? So again, it's the same. BNF 100 over sample. BNF tighter over 100, times 100 over sample. Same lang ang lalabas. Mas madali nga ang may tighter. So sana huwag natin kalimutan yung concept ng NF kasi mas madali yan kesa nag-iisip ka pa ng factor. Kasi kami nga, hindi kami tinuruan gumamit ng tighter. Kaya kami, pinipilit namin i-solve pa yung MEC. Kaya kami, pag nalimutan namin yung factor, malaki problema. Okay? May tighter ka na, may tighter na kami, nag-iisip pa kami ng factor. Hindi naman pala dapat. Kasi nga, hindi naman tinuro sa amin to. So, ganyan lang for today. 302 na rin. Sige, class dismissed. Next week, sana buhay pa ako, I think. May pa ako akong diretso eh. Kaya yan lang sila lang in advance kung makakapasok ako.